Ma'am, is the President satisfied with the preemptive measures enforced for Typhoon Uwan? Given that yesterday, nagpasalamat po siya sa mga first responders and he mentioned that those preemptive evacuations have made difference po this time. Yes, opo. Ang mga nangyayari po kasing kalamidad at sakuna, minsan hindi po talaga natin maiiwasan. At nangyayari ito nang hindi natin ginugusto. So yung mga paghahanda po na ipinapakita ng mga agencies na nakakapagsagip ng mga tao mula sa peligro, nakikita po ng Pangulo ang magandang ginagawa ng ating mga ahensya. Sa tulad po ng nireport natin kahapon, 426 families ang nailikas agad. At ito ay naiwas sa anumang peligro. So malaking bagay po iyan. Hindi po natin maiiwasan na mayroon pong nasasawi dahil po sa kalamidad. Pero dahil po sa preemptive measures na ginagawa po ng mga ahensya po natin, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr., mas malaki po ang nagiging pagsagip natin sa ating mga kababayan. Ma'am, given po na may forecast din si Pag-asa na pwedeng bumalik si Typhoon Uwan, meron pa po bang directives ang Pangulo regarding this po? Ganun pa rin po. Hindi pa rin po titigil ang ating mga ahensya, ang Pangulo, para maibigay agad ang tulong, maiwasan ang mga maaaring disgrasya sa ating mga kababayan. Nandun pa rin po ang mga preemptive measures dahil yun din po ang balita na maaaring bumalik. Ipagdasal po natin na sana hindi na. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ma'am, good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to. Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Sunod na tanong mula kay Lek Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa mga forum abroad at kahit sa mga speech ni Presidente dito sa bansa, lalo na kapag ganitong panahon na may kalamidad, palagian niyang binabanggit yung tungkol sa climate change. Ano na po ba yung mga konkretong hakbang ng administrasyon sa pagtugon sa climate change? Ang Climate Change Commission po ba mayroong mga pag-aaral at rekomendasyon na napakikinabangan ngayon? Yes, opo. Noon pa po, sabi niyo nga po, noon pa ay nababanggitan ng Pangulo ang tungkol sa issue ng climate change. At ang sabi nga po ng Pangulo, hindi lamang iisang bansa ang maaaring tumugon dito, kundi
pangkalahatan. 'Di ba? So, ang ibig sabihin po nito, siya po, ang Pangulo po ay nag-utos na magkaroon tayo mismo dito sa ating bansa ng mga new strategies para po matugunan ang issue ng climate change. Nandyan po ang mga ginawa po ng DOST. At nandito po ang automated furrow irrigation system kung saan makakapag-save ng tubig at may improve ang crop yield by applying irrigation precisely and on time. Nandito rin po yung sinasabing New Smart Farming Initiative using soil moisture. Marami pong programa ang DOST patungkol po dito at para po makaagapay tayo sa climate change. Nandyan din po ang pag-develop po ng Natural Adaptation Plan or NAP for a Climate Smart and Climate Resilient Philippines. At nandito rin po ang sinasabi ng DOST Pag-asa na hinighlight din po ang pag-invest in early warning system and disaster preparedness technologies. So, ilan lamang po ito sa kanilang mga ginagawa. Hindi po ito ang lahat. Mas marami pa pong proyekto ang ginagawa at projects ang pamahalaan para po tayo po ay makaagapay sa issue ng climate change. Ma'am, doon po sa Department of Water Resources na isa sa mga prioridad ng Pangulo, ano na pong nangyari doon? Sa ngayon po, at wala pa po ako sa ngayon ng record niyan at kapag ka po tayo ay meron ng pinaka-update, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Sunod na tanong mula kay Jean Mangalus, philippinesstar.com. Good morning. Follow up on the previous question. So there are calls from environmentalists to strengthen protection for Sierra Madre and other mountain ranges. So especially after it helped protect Luzon from Uwan. So how does the palace respond to these calls? Nakita po ng Pangulo ang kagandahan po na naidulot ng Sierra Madre. Noon pa naman po, maganda po ang naidudulot ng Sierra Madre. At lubhang nakatulong po ito ng tayo bayuhin ng bagyong Uwan. At tingnan po natin kung ano magiging pronouncement po ng ating Pangulo patungkol po sa pagprotekta sa Sierra Madre. Hintayin na lamang po natin. So my second question is, the Marcos administration recorded a record low GDP because of the corruption issues. So what's the president's orders to mitigate the economic impacts, especially from the recent typhoons? Okay, ayon po sa DBM, nakausap po natin, yung GDP growth that po ay ina-expect po natin ang improvement ito. Itong sa darating na, itong last quarter po of the year. Dahil po, meron po tayo naasa mga private holiday spending, supported by government programs, pati po ang growth in exports. At yun nga po, ang utos ng Pangulo ay gamitin sa tama yung 1.307 trillion na program budget para po makita po ng mga business sectors na ang gobyerno ay gumagasto sa tama at ito po ay makakapag-boost na economy at ang consumption and investment po. Does the president still believe that we can hit the target growth for the year? Nandun pa rin po ang paniniwala. So, kakayanin po natin yan. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Ma'am, good morning. Follow up lang po dun sa issue ng mayor. I understand that the DILG is still waiting for the response of the local officials who left the country during typhoon. But what was the reaction of the president when he learned about it? Unang-una, syempre po ang Pangulo, ayaw niya po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Pero kung ito po ay naka-schedule na, yun po ang magiging daan para ito'y paimbestigahan dahil kung sila po ay pinababalik ng agaran, magbigay po sila muna ng kanilang mga explanation at sila naman po ay bibigyan ng pagkakataon ni Secretary John Vic Rimulya kung bakit hindi sila agad nakabalik despite na nag-utos po siya. So tignan po natin kung ang kanilang magiging rason ay reasonable, ay maaari po silang pakinggan. Pero kung ito po ay hindi magiging reasonable at nakaantala sa pagbibigay ng mag-agarang aksyon sa mga nasasakupang lugar nila para sa dito sa dumating na bagyong Uwan at Tino, doon po natin malalaman kung ano magiging desisyon ng DILG.
But although ongoing pa po yung investigation, for the president, is it morally acceptable for these local officials to leave despite yung mga challenges na na-experience ng mga constituents nila? And kailan po natin inaasahan yung magiging decision ng DILG? Baka po nasabi nila sa inyo. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila. Still, sasabi ko lang natin, iwasan natin na umalis ng bansa, tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na kapag mayroong sakuna or dilubyong ganito. May tanong mula kay Chona Yun ng DZRJ. Ma'am, quick follow-up on that. Moving forward, will the President issue a directive or will there be a directive to LGUs na from now on, kung may kalamidad, will it be better not to go abroad muna? Depende na po yan. Ito po ay nasa pamumuno po to ng DILG at alam naman po ni Secretary John Vic Remulla kung anong direktiba ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po, meron na po bang nasubmit na report yung economic managers regarding dun sa possible economic impact ng flood control project investigation? Naka-slow down po ba to sa growth ng GDP dahil may mga government projects na medyo nag-slow down yung implementation dahil dun sa ongoing probe? Sa unang ating pagkakaalam, definitely itong mga kalamidad ay nakapagpa-slow down ng economic growth. Pero ang sabi po nga natin ay ayon sa kanilang forecast ay gaganda naman po at mag-i-improve ang ating economic growth sa itong last quarter of the year. But still, bibigyan ko po kayo kung meron po silang ibibigay na report na detalyado, ibibigay ko po sa inyo agad. So hindi po na-link sa flood control investigations po yung slowdown? Sa aking pagkakaalam, merong epekto. May epekto, pero muli, ang detalye nito ay ibibigay ko po kapag po meron na po silang report. Last na lang po, may catch-up plan po ba na sinubmit yung economic managers para po ma-boost yung spending ng government sa last quarter? Yun nga po, pinag-utos nga po muna ng Pangulo ang tamang paggastos nitong natitirang budget para po nga ma-boost ang economy. At pero muli, ang detalye po ay ibibigay ko sa inyo kapag naibigay na po ng economic team. Thank you po. Yusek Claire. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. inutos ang 24/7 clearing operations sa mga kalsadang hindi madaanan dahil sa Super Typhoon Uwan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, araw-gabi ang trabaho ng DPWH upang linisin at kumpunihin ang mga apektadong kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, 26 national roads na ang nabuksang muli at ligtas ng daanan ng mga motorista. Balik normal na rin ang biyahe ng mga pasahero dahil malaya nang makakaraan ang iba't ibang uri ng sasakyan. Ayon sa pinakabagong tala ng DPWH, halos 40 national road sections ang naging impassable o hindi madaanan dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa o bato, nabuwal ng mga puno, natumbang mga poste at mga nakalaylay na kawad ng kuryente. Sa kasalukuyan, patuloy ang clearing operations sa 13 kalsada sa Cordillera Administrative Region. Isa sa NCR, isa sa Region 1, 10 sa Region 2, isa sa Region 3, 8 sa Region 5, at isang kalsada sa Region 12. Ang agarang aksyon na ito ay iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH upang siguruhing ligtas ang mga pangunahing kalsada para sa mga motorista at mga malalapit sa komunidad. Inaasahang madaragdagan ang mga kalsadang maaari na muling daanan matapos ang malawakang road clearing operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Piso gamit computer. Ibigay kami bigas, sana lang yung bigas.
At bago po tayo magtapos, mga na-rescue ng OFW mula sa iba't ibang scam hubs sa Myanmar, papauwi na ng Pilipinas. Labis ang kasiyahan ng mga kababayan nating Pilipino na nasagip mula sa scam hubs sa ibang bansa, ayon sa ulat ng Department of Migrant Workers. Sa pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak, bibiyahin na bukas, November 12, lula ng isang chartered flight mula sa Bangkok, Thailand. Pauwi ng Pilipinas ang 346 na OFWs na naging biktima ng human trafficking. Sasalubungin ang mga nasabing OFWs na mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng DFA, DMW, OWA, DSWD at DOH para tiyakin na maayos ang kanilang kalusugan at kapakanan. Ito'y ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang pagbabalik bansa ng mga OFW maging ang kanilang health and welfare pagdating nila sa Pilipinas. Bahagi rin ito ng whole-of-government approach na naging susi sa matagumpay na repatriation efforts ng administrasyon. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.